Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa lugar ninyo rin pala may mga taong katulad ni Tatang Filomeno at Nanay Orbelina. Tahimik lang sa buhay, pero may pinagdaraanang hindi nakikita ng karamihan. Sa pinakadulong bahagi ng barangay San Jacinto, kung saan ang daan ay hindi pa sementado at ang hangin ay amoy basang lupa tuwing madaling araw, nakatayo ang maliit na kubo ni Tatang Filomeno Baluyot at Nanay Orbelina Baluyot. Hindi ito kagandahan kung titingnan ng mga yayaman. Pawid ang bubong, may tagpi ang dingding, at ang hagdan ay gawa lang sa pinaglumaan na tabla. Pero para sa dalawang matanda, iyon ang tahanang pinaghirapan nila mula noong sila'y bagong kasal pa lamang. Sa harap ng kubo nila ay ang munting taniman na siyang bumubuhay sa kanila araw-araw. May hanay ng pechay na maingat na nakatanim sa gilid. May mga talong na nakayuko ang sana dahil sa bigat ng bunga. May kamatis na pula na tila maliliit na parol kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Sa likod naman ay may sitaw, kalabasa, sili at ilang halamang gamot na itinanim ni Nanay Orbelina para hindi na sila laging bibili sa butika. Dahan-dahan ka, Filomeno, paalala ni Nanay Orbelina habang nakaupo sa bangkong kawayan at pinagmamasda ng asawa niyang nagdidilig. Ngumiti lamang si Tatang Filomeno. Payat na siya, kayumbangi ang balat at kulubot na ang mukha dahil sa araw at taon ng pagtatrabaho. Ngulit sa bawat hawak niya ng timba at tabo, makikita pa rin ang sipag ng lalaking hindi marunong sumuko. Mas masakit sa tuhod kapag wala tayong maibentang gulay bukas. Biro niya. Kaya hayaan mo na ako. Tignan mo itong talong, parang ayaw nang bumitaw sa sanga. Magandang ani natin ngayon. Mahinang tumawa si Nanay Orbelina kasabay ng sunod-sunod na pag-ubo. Napahinto si Tatang Filomeno at agad siyang lumapit. "Oh, ayan na naman ang ubo mo. Hindi ka pa rin gumagaling. Mamaya, bibili tayo ng gamot pagkabenta ko ng pechay." "Pechay muna bago gamot," sagot ni Nanay Orbelina, pilit na pinapagaan ang boses. "Huwag mong ipakita sa akin ang mukha mong nag-aalala. Matagal kitang asawa, alam ko kapag kinakabahan ka." Hinumakan ni Tatang Filomeno ang kamay ng asawa. "Paano naman ako hindi kakabahan? Ikaw na lang ang kasama ko dito." Saglit silang natahimik. Sa katahimikang iyon ay naroon ang pangalan ng anak nilang matagal nang wala sa baryo, si Leandro Baluyot. Nag-iisang anak, matalino, masipag at tahimik na bata noon. Lumaki sa hasyenda, sanay sa putik, sanay sa init at sanay matulog ng pagod pero may pangarap. Noong 18 si Leandro, umalis siya papuntang Maynila. Sabi niya magtatrabaho muna, mag-aaral kung may pagkakataon at babalik kapag kaya niyang bilhan ng magandang bahay ang kanyang mga magulang. Sa una, madalas ang sulat. Pagkatapos naging tawag minsan sa isang buwan. Hanggang sa lumipas ang mga taon, naging bihira na rin. Hindi naman nagkulang si Leandro sa padala kapag may kaya siya. Ngunit hindi alam ni Tatang Filomeno at Nanay Orbelina kung gaano na ba talaga ang narating ng anak nila. Ang paniniwala nila, ordinaryong empleyado lamang ito sa Maynila. Isang taong nagpupuyat sa opisina, nagtitipid sa renta at may sariling laban sa buhay. Kaya hindi nila ito kailanman ginulo. Kahit may sakit si Nanay Orbelina, kahit may araw na sabaw at asin lang ang ulam nila, hindi nila ipinaalam kay Leandro ang bigat ng kanilang kalagayan. "Kung alam lang siguro ni Andro na ganitong ubo mo, uuwi iyon," mahina ang sabi ni Tatang Filomeno. Umiling si Nanay Orbelina. "Huwag, hayaan mo siyang tuparin ang pangarap niya. Matagal nang gustong makaalis sa hirap. Hindi natin siya pinalaki para maitali sa pag-aalala sa atin. Pero anak natin siya. Kaya nga, mas kailangan nating maging matatag." Sa kabilong bahagi ng malawak na lupain, kita mula sa kubo nila ay isang malaking mansyon na tila biglang sumulpot sa gitna ng hasyenda.
Mataas ang gate, puti ang pader at may 2 leon na statue sa magkabilang gilid ng pasukan. Doon nakatira si Odon Vistal, ang negosyanteng bagong lipat sa barangay San Jacinto. May-ari raw ng mga hardware, resort at trucking business sa iba't ibang bayan. Mabango ang pangalan niya sa mga politiko, ngulit malamig sa pakiramdam ng karaniwang tao. Noong una siyang dumating, nakangiti siya sa lahat, nagpaabot pa ng bigas sa ilang pamilya at nagpa-picture kasama si Kapitan Roldan Fajardo. Ngunit habang tumatagal, lumabas ang tunay na ugali niya. Lahat ng bagay na hindi akma sa gusto niya ay dapat mawala. Mga tindahang maliit sa kanto, mga batang naglalaro sa harap ng mansyon, mga manok na tumitilaw sa umaga, at higit sa lahat, ang taniman ni Tatang Filomeno na nakikita mula sa veranda ng kanyang mansyon. Pangit tingnan, Minsang sinabi ni Odon habang hawak ang tasa ng kape sa balkoning marmol. Katabi niya ang asawang si Mergela, babaeng palaging may suot na alahas kahit tanghaling tapat, at ang anak nilang si Bravio, binatang lumaki sa luho at sanay manghamak ng mababa sa kanila. Tumingin si Mergela sa gulayan sa malayo at napangiwi. Para tayong may kapitbahay na palengke, hindi bagay sa property natin. Hindi property ninyo ang buong paligid, paalala ng driver nilang si Rupert, ngunit mahina lamang ang pagkakasabi niya. Tinignan siya ng masama ni Odon. Anong sabi mo? Napayoko si Rupert. Wala po sir. Sabi ko po, lilinisin ko na lang ang sasakyan. Ngumiti si Bravio. Dad, bilhin mo na lang kaya yung kubo. Bigyan mo ng konting pera yung matatanda. Sigurado naman, mahirap lang sila. Sinubukan ko na, sagot ni Odon. Ayaw na Liz. Akala mo kung sino kung humindi. Ilang araw matapos iyon, nagpunta si Odon sa kubo ni Tatang Filomeno. Hindi siya bumaba agad sa sasakyan. Pinabuksan muna niya kay Rupert ang pinto, saka siya lumabas na parang opisyal na bumisita sa tauhan. Nandyan ba si Filomeno? Malakas niyang tawag. Lumabas si Tatang Filomeno, pinupunasan ng kamay sa lumang tuwalya. Ako po iyon. Ano pong kailangan ninyo? Tinignan ni Odon ang paligid, halatang may diri sa muka. Magkano ba itong lugar ninyo? Napakunot ang noo ng matanda. Alin po? Itong kubo, itong taniman, lahat ng nakikita ko dito, bibilhin ko na. Lumabas din si Nanay Orbelina, hawak ang dibdib dahil sa ubo. Hindi po namin ito ipinagbibili. Tumawa ng mahina si Odon na parang narinig niya ang pinakakatawa-tawang bagay. Hindi ipinagbibili. Nanay, lahat may presyo. Sabihin ninyo na lang kung magkano. Bibigyan ko kayo ng pera tapos lumipat na kayo sa mas malayo. Magalang na yumuko si Tatang Filomeno. Pasensya na po Ginoong Vistal. Hindi man ito malaki, dito kami tumanda. Dito lumaki ang anak namin. Dito namin inilibing ang pawis namin. Hindi po namin kayang ibenta. Nagbago ang mukha ni Odon. Pawis? Alaala. Hindi iyan titulo. Hindi iyan pera. Alam ko po, pero iyan po ang buhay namin. Mula noon, hindi na naging maganda ang tingin ni Odon sa kanila. Nagsimula ang maliliit na pangiistorbo. May mga basurang biglang iniiwan sa gilid ng taniman. May mga kambing na pinapakawalan para kainin ng dahon ng gulay. May mga lalaking dumadaan sa gabi at sinisipa ang bakod na kawayan. Kapag nagsusumbong si Tatang Filomeno sa barangay, ang sagot ni Kapitan Roldan ay palaging pareho. Wala tayong ebidensya, Filomeno. Baka naman bata lang yan. Kap, 3 beses na pong nasira ang bakod namin, pakiusap ni Tatang Filomeno. Nagbuntong hininga si Kapitan Roldan, ngunit halatang wala siyang balak tumulong. Pasensya ka na, marami rin akong inaasikaso. At saka baka mas mabuting ang kausapin mo na lang si Sir Odon. Malaking tao iyon, baka matulungan ka pa. Nang marinig iyon ni Aling Sedora, ang tindera sa palengke na matagal ng kaibigan ni Nanay Orbelina, hindi niya napigilang magsalita. Kapitan, bakit parang ang mahirap ang kailangang makiusap sa nananakot sa kanila? Tinignan siya ng matalim ni Kapitan Roldan. Sedora, huwag kang makialam sa usapan ng barangay. Barangay din ako, at kapag may inaapya, dapat makialam ang barangay. Pero walang nangyari.
Lalong lumakas ang loob ni Odon dahil alam niyang hawak niya ang kapitan. Sa palengke, may ilang taong ayaw nang tumingin ng diretsyo kina Tatang Filomeno dahil natatakot madamay. May iba namang palihim pa rin tumutulong. Si Mang Ivano ang panaderong tahimik ngunit mabuti ang puso ay dakalis mag-aabot ng pandesal kay Nanay Orbelina. "Bayaran nyo na lang kapag nakaluwag," sabi niya. "Hindi pwede, Ivano. Utang na naman yan," sagot ni Tatang Filomeno. "Hindi utang. Pasalubong ko kay Nanay Orbelina. Bawal tanggihan." Nandoon din si Tisoyan, isang ulilang batang 21 taong gulang na walang permanenteng tirahan. Minsan sa silong ng tindahan natutulog, minsan sa bakanting kariton. Pero tuwing umaga dumadaan si Tisoyan sa kubo ni Tatang Filomeno para tumulong magdilig. "Tatang, ako na po sa sili," sabi ni Tisoyan isang umaga. "Baka masakit na namang likod ninyo." "Bakit ba ang sipag-sipag mo dito?" tanong ni Tatang Filomeno nakangiti. "Wala namang akong may papasweldo sa'yo." "May bayad naman po kayo." "Ano?" Gumiti ang bata. "Yung kaning lamig na may kamatis ni Nanay Orbelina. Mas masarap pa yun sa karinderya." Napangiti si Nanay Orbelina ngulit may lungkot sa mata niya. Nakikita niya sa Tisoyan ang batang Leandro noon. Payat, maalikabok, pero puno ng pangarap. Isang hapon at kulay kahel na ang langit sa ibabaw ng hasyenda, dumating muli si Odon. Sa pagkakataong iyon, kasama niya ang 2 tauhang malalaki ang katawan. Huminto ang itim na pick-up sa mismong harap ng taniman. Napatigil si Tatang Filomeno sa pagdidilig, si Nanay Orbelina naman ay napahawak sa poste ng kubo. Bumaba si Odon, inayos ang mamahaling relo at tumingin sa paligid na tila siya ang hari ng lugar. "Filomeno!" Tawag niya. "Huling pakiusap ko na ito. Umalis na kayo rito." Huminga ng malalim si Tatang Filomeno. "Ginoong Vistal, ilang beses ko na pong sinabi, wala po kaming ibang pupuntahan." "Hindi ko problema yon. Hindi rin po kaming problema kung hindi ninyo gusto ang itsura ng taniman namin." Napatingin si Odon sa kanya, hindi makapaniwalang sumagot ang matanda. "Matapang ka pala kapag nasa lupa ka." "Hindi po tapang ito," mahinahong sabi ni Tatang Filomeno. "Pagod lang po. Pagod na kaming tratuhin na parang dumi dahil mahirap kami." Sa gihid ng daan, palihim na nakapadaan si Aling Sidora mula sa palengke. Nakita niya ang sasakyan ni Odon at agad siyang nagtago sa likod ng puno ng akasya. Ramdam niyang hindi simpleng usapan ang nangyayari. Lumapit si Odon kay Tatang Filomeno. "Makinig ka. May mga bisita akong darating sa susunod na linggo. Mga investor. Ayokong makita nila ang kubo ninyo, lalo na itong gulayan na parang taniman sa likod ng kulungan." Nanginginig ang boses ni Nanay Orbelina ng magsalita. "Mga gulay lang po yan, sir. Wala naman pong ginagawang masama sa inyo." "Eksakto," malamig na sagot ni Odon. "Gulay lang, kaya madaling tanggalin." Napahakbang si Tatang Filomeno. "Huwag niyo pong gagalawin ang tanim namin. Kabuhayan po namin yan." Ngumiti si Odon, saka tumingin sa mga tauhan niya. "Ang mahirap talaga kapag hindi marunong lumugar, kailangang turuan." Namilog ang mata ni Nanay Orbelina. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Hindi sumagot si Odon. Tumingin lamang siya sa buong taniman, sa kubo, sa matandang mag-asawa at sa mga gulay na inalagaan nila ng loob ng maraming buwan. Pagkatapos sumakay siya pabalik sa pick-up. Bago tuluyang sumara ang pinto, muli siyang nagsalita. 3 araw, kapag nandito pa rin kayo, huwag ninyong sabihing hindi ko kayo binalaanan." Umalis ang sasaklan, nag-iwan ng alikabok sa daan. Nakatayo lamang sina Tatang Filomeno at Nanay Orbelina, parehong hindi makapagsalita. Mula sa likod ng puno, dahan-dahang lumabas si Aling Sidora, nanginginig ng galit. "Filomeno, hindi na biro yan. Kailangan nating magsumbong sa mas mataas." "Kanino?" pagod na tanong ng matanda. "Kapitan, hawak niya. Pulis, kaibigan niya. Abogado, wala kaming pambayad." Lumapit si Nanay Orbelina sa asawa at hinawakan ng kanyang kamay. "Tawagan na kaya natin si Leandro?" Matagal na natahimik si Tatang Filomeno. Tumingin siya sa taniman, sa bawat dahong unti-unting gumagalaw sa hangin. Tumingin siya sa asawa niyang maputla na naman ang labi dahil sa ubo.
Tumingin siya sa daang nilisan ng sasakyan ni Odon. Hindi muna, sabi niya kahit halata sa boses niya ang takot. Hindi ko ayokong mag-alala ang anak natin. Kaya pa natin ito. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga si Nanay Orbelina at pilit pinipigilan ng ubo, hindi makatulog si Tatang Filomeno. Lumabas siya ng kubo at naupo sa tabi ng taniman. Kinuha niya mula sa bulsa ang lumang litrato ni Leandro noong graduation nito ng high school. Sa larawan, nakangiti ang anak nila habang may hawak na medalya. Katabi silang mag-asawa na parehong proud na proud. Anak, bulong ni Tatang Filomeno habang pinupunasan ng hindalaga ang alikabok sa larawan. Sana nasa mabuti kang kalagayan. Sana hindi mo na nararanasan ng ganitong pagyurak. Sa di kalayuan, kumikislap ang ilaw ng mansyon ni Odon. Malaki, maliwanag at malamig. Sa harap naman ng kubo, tahimik na nakatayo ang mga gulay. Walang kamalay-malay na sa mga susunod na araw ay sila ang magiging unang biktima ng kayabangang natagal nang namumuo sa puso ng isang taong akala niya ay nabibili ang lahat. At sa gabing iyon, hindi pa alam ni Tatang Filomeno at Nanay Orbelina na ang lupaing kinatatayuan ng mansyon na iyon, ang lugar na ginamit ni Odon para hamakin sila, ay may lihim na pangalang nakatago sa mga dokumentong hindi pa nabubuksan sa baryo. Isang pangalang natagal ng minahal, hinintay, at akalang simpleng empleyado lamang sa malayong lungsod. Leandro Baluyot. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo habang nakikinig ka ngayon ay may naaalala kang matatanda sa lugar ninyo na tahimik lang namumuhay, pero may bigat na dinadala sa puso na hindi nila masabi sa iba. Kinabukasan matapos ang pagbabanta ni Odon Vistal, mas maaga kaysa dati gumising si Tatang Filomeno. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw, ngunit nasa labas na siya ng kubo, hawak ang lumang tabo at timba. Tahimik ang paligid, may hamog pa sa dahon ng pechay at sa malayo ay maririnig ang unang tilaok ng manok mula sa kabilang purok. Karaniwan, sa ganitong oras ay payapa ang dibdib ni Tatang Filomeno. Ngulit ngayong umaga, tila may nakadagan sa kanyang dibdib habang tinitignan ng munting taniman. Hindi niya malimutan ang sinabi ni Odon. 3 araw, kapag nandito pa rin kayo, huwag ninyong sabihing hindi ko kayo binalaanan. Paulit-ulit iyon sa isip niya habang dinidiligan niya ang mga talong. Bawat patak ng tubig sa lupa ay para bang paalala na ang lahat ng ito ay maaaring mawala anumang oras. Ngunit kahit nanginginig ang loob niya, hindi niya ipinakita kay Nanay Orbelina. Ayaw niyang mas lalang bumigat ang paghinga ng asawa. Lumabas si Nanay Orbelina sa kubo, balot ng luma ngunit malinis na alampay. Maputla ang kanyang muka, ngunit may pilit na sigla sa kanyang mga mata. "Filomeno," tawag niya, "huwag mong ubusin ng lakas mo. Mamaya may anihan pa tayo." Napatingin si Tatang Filomeno sa kanya at pilit ngumiti. "Kaya ko pa. Maganda ang tubo ng petsay natin. Kapag naibenta natin ito kay Sidora, makakabili na tayo ng gamot mo." "Puro gamot na lang ang iniisip mo," malambing na sabi ni Nanay Orbelina. "Mas gusto ko munang makabili tayo ng bigas. Ilang araw na tayong nagtitipid." "Pareho nating bibilhin," sagot niya. "Bigas at gamot. May sobra pa siguro para sa asin, mantika at konting isda." Naupo si Nanay Orbelina sa maliit na bangkong kawayan malapit sa taniman. Tinignan niya ang mga bunga ng kamatis na pulang-pula na, ang mga sitaw na mahaba at maayos ang kapit sa tukod, at ang mga kalabasang unti-unting lumalaki sa gilid ng bakod. Hindi man ito marangyang kabuhayan, sa kanilang mag-asawa ay para itong maliit na kayamanan. Hindi ito basta tanim, ito ang kanilang pawis, dasal, pagtitiis at pag-asang kahit matanda na sila ay hindi pa rin silang magiging pabigat sa kahit kanino. Maya-maya, dumating si Tisoyan. May bitbit siyang maliit na supotmang pandesal at nakasabit sa balikat ang lumang bote na ginagawa niyang lalagyan ng tubig. "Tatang, Nanay Orbelina," masigla niyang bati. "Binigyan po ako ni Mang Ivano ng pandesal. Sabi niya, hati-hati raw tayo." Napangiti si Nanay Orbelina.
Naku, itong si Ivano talaga. Lagi na lang tayong inaabutan. Umupo si Tisoyan sa may hagdan at inilabas ang pandesal. Sabi po, kapag marami raw kayong nabentang gulay ngayon, saka na lang daw kayo bumawi. Pero sabi ko, hindi naman kayo nakakalimot magbayad. Salamat anak. Pagkatapos nating mag-ani, bibigyan kita ng kamatis. Ihalo mo sa asin. Masarap na ulam iyon. Mas masarap po kung may itlog. Biro ni Tisoyan. Kapag pinalad tayo ngayon, bibili tayo ng itlog. Hindi lang isa, 3. Tig-iisa tayo. Sandaling gumaan ang paligid dahil sa tawanan nilang 3. Kahit maliit ang mundo nila, nagkaroon iyon ng init. Si Tisoyan ay parang apo na rin ng mag-asawa. Wala man siyang magulang na nag-aalaga, nakatagpo siya ng tahanan sa simpleng kubo ni na Tatang Filomeno at Nanay Orbelina. Hindi nagtagal, dumating si Aling Sedora mula sa palengke. May dala siyang 2 bayong at listahan ng order para sa karinderyang kinukuhanan niya ng gulay. Aba, mukhang maganda ang ani ngayon, sabi ni Aling Sedora habang sinusuri ang pechay. Filomeno, kapag naitinda natin ito, sigurado akong mauubos agad. Malutong ang dahon, hindi gaya ng gulay sa bagsakan na ilang araw nang nakatambak. Salamat Sedora, sabi ni Tatang Filomeno. Malaking bagay ito sa amin. Tinignan ni Aling Sedora si Nanay Orbelina. Napansin niya ang pamumutla nito. Orbelina, pagkatapos nito, magpatingin ka na. Huwag mo nang ipagpaliban. Kapag may pera na, sagot ni Nanay Orbelina. Ayaw kong mangutang na naman. Hindi masamang mangutang kung buhay ang pinag-uusapan, mairing nasabi ni Aling Sedora. Napayuko si Nanay Orbelina. Hindi siya sumagot. Sa totoo lang, alam niyang lumalala ang kanyang ubo. May gabi na halos hindi siya makahinga. Ngunit mas takot siya sa posibilidad na kailangang gumastos ng malaki. Ayaw niyang ipaalam kay Leandro at ayaw rin niyang ibenta ni Tatang Filomeno ang natitira nilang gamit para lang sa kanya. Sa kabilang banda, sa loob ng mansyon ni Odon, iba ang esena. Abala ang mga kasambahay sa paglilinis ng marmol na sahig, may mga flower arrangement sa salas, bagong kurtina sa malalaking bintana at mga imported na alak sa mesa. Darating sa hapon ng ilang negosyanteng gustong kausapin ni Odon tungkol sa bagong resort project na balak niyang itayo sa Karatigbayan. Nakatayo si Odon sa veranda, nakatanaw sa malayo. Kita pa rin doon ang kubo at taniman ni na Tatang Filomeno at Nanay Orbelina. Hindi pa rin sila umaalis, malamig na sabi ni Odon. Lumapit si Mirjala, suot ang mamahaling robe at may hawak na kape na tasa. Sabi ko na sa iyo, Odon, kapag hinayaan mo yung mga mahihirap na yan, aakalain nilang may karapatan silang sumabay sa atin. May mga investor akong darating mamaya, sabi ni Odon. Ayaw kong makita nilang parang may squatters area sa gilid ng property ko. Then do something, sagot ni Mirjala. Hindi ba may tao ka naman? Nasa likod nila si Bravio, hawak ang cellphone at nakangiti habang kumukuha ng video sa taniman mula sa malayo. Dad, kung gusto mo, i-post ko. Lagyan ko ng caption, before and after cleanup soon. Tumigil ka sa kalukuhan mo, sabi ni Odon, ngunit hindi galit ang tono. Mas parang natutuwa pa siya sa kayabangan ng anak. Tinawag niya si Dalmasio, ang tauhan niyang malaki ang katawan at sanay na manindak ng tao. Kasama nito si Rupert, ang driver na tahimik lang at halatang hindi kumpokable sa mga naririnig. Dalmasio, utos ni Odon, dalhin mo ang maliit na bako sa likod, yung ginagamit sa landscaping. Patagin ninyo ang gulayan bago magtanghalian. Napatingin si Rupert. Sir, may mga tao po doon. Matatanda po sila. Dahan-dahang lumingon si Odon. At? Baka pwede po munang kausapin ulit, mahinang sabi ni Rupert. Kabuhayan po nila iyon. Lumapit si Odon sa kanya. Rupert, binabayaran ba kita para magbigay ng opinyon o para sumunod? Napayuko si Rupert. Sumunod po sir. Kung naaawa ka sa kanila, sumama ka sa kanila pag pinalayas ko kayo pareho. Walang nagawa si Rupert.
Sumunod siya kay Dalmasio papunta sa likod ng mansyon. Habang naglalakad, mabigat ang kanyang loob. Hindi siya masamang tao, ngunit may pamilya siyang pinapakain. May anak siyang may iniindang sakit sa puso. Sa isip niya, kung mawalan siya ng trabaho, paano na ang gamot ng anak niya? Ngunit habang papalapit sila sa maliit na bakho, para bang may tinik na bumabaon sa kanyang dibdib. Samantala, nagsisimula na ang anihan sa taniman. Si Tatang Filomeno ang pumuputol ng pechay, si Nanay Orbelina ang nagpupunas at nag-aayos sa bayong, si Tisoyan ang tagapagdala, at si Aling Sedora ang nagbibilang. 1, 2, 3, sabi ni Aling Sedora. Nako, aabot ito. Orbelina, may pambili ka na ng gamot. Ngumiti si Nanay Orbelina, ngunit bigla siyang napahinto nang makarinig ng kakaibang ugong mula sa hindi kalayuan. Tatang, sabi ni Tisoyan. Ano pong tunog iyon? Napatigil si Tatang Filomeno. Unti-unti lumalakas ang tunog ng makina. Ilang sandali pa, mula sa likod ng mansyon ay lumitaw ang maliit na bakho, kasunod sina Dalmasio at Trooper. Sa likuran nila ay nakasakay si Bravio sa isang golf cart, hawak ang cellphone na parang tuwang-tuwa sa paparating na gulo. Nanlamig ang buong katawan ni Nanay Orbelina. Filomeno, halos pabulong niyang sabi. Nalaglag sa kamay ni Tatang Filomeno ang hawak na pechay. Agad siyang lumakad papunta sa harap ng taniman at itinaas ang 2 kamay. Huwag! Huwag ninyong ituloy yan! Sigaw niya. Hindi agad tumigil ang makina. Si Rupert ang nasa manivela, ngunit nakatayo sa gilid si Dalmasio at sumisigaw na, Diretso! Utos ni Sir Odon! Tumakbo si Tisoyan sa gitna ng hanay ng kamatis. Huwag po! May bunga pa po! Huwag niyo pong sirain! Hinila siya ni Aling Sedora. Tisoyan! Lumayo ka! Masasagasaan ka! Lumabas si Nanay Orbelina sa gitna ng taniman at inakap ang tukod ng sitaw. Maawa kayo! Ilang buwan naming inalagaan nito! Dumaping si Odon sakay na pickup kasama si Mirgela. Bumaba siya na parang wala siyang nakikitang masama. Halip na pigilan ng nangyayari, tumingin lamang siya sa relo. Bilisan ninyo! Darating ang bisita ko bago mag-alas 3. Lumapit si Tatang Filomeno kay Odon. Odon, maawa ka! Kung galit ka sa akin mo ibuhos. Huwag sa tanim. Iyan ang pagkain namin. Iyan ang gamot ng asawa ko. Ngumiti si Odon. Dapat naisip mo yan bago ka huminhi sa alok ko. Hindi kami hayop na basta mo lang itataboy. Nanginginig ang boses ni Tatang Filomeno. Biglang tumalim ang tingin ni Odon. Kung ayaw mong masaktan, tumabi ka. Sinenyasan ni Odon si Dalmasio. Pilit na hinawak ng tauhan ng braso ni Tatang Filomeno at itinulak siya sa lupa. Napasubsob ang matanda sa lupa. Sumigaw si Nanay Orbelina. Filomeno! Nanay! Huwag! Sigaw ni Tisoyan nang makita niyang susugod si Nanay Orbelina. Ngulit huli na, umabante ang backhoe. Sa unang bagsak ng bakal na panghukoy, nadurog ang hanay ng pechay. Ang dating berdeng-berdeng dahon ay nahalo sa putik. Sumunod ang mga kamatis. Nagkalat sa lupa ang mga pulang bunga, parang dugong tumalsik sa tanimang buong pagmamahal nilang inalagaan. Maawa kayo! Panggamot ko yan! Hindi nakatiis si Aling Sedora. Inilabas niya ang cellphone at kinulanan ng video ang nangyayari. Ngunit nakita siya ni Dalmasio. Mabilis itong lumapit at inagaw ang cellphone. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Aling Sedora. Isauli mo yan! Itinulak siya nito dahilan para mapaupo siya sa lupa. Napasigaw si Tisoyan at tumakbo papunta sa kanya. Ngunit sinalubong siya ni Bravio. Hawak niya ang basket na puno sana ng naaning gulay. Tinaddakan ni Bravio ang basket at nagpagulong-gulong ang mga talong sa putikan. Ayan! Pulutin mo! Panghahamak ni Bravio. Bagay sa'yo, batang grasa! Napuno ng luha ang mata ni Tisoyan, ngunit hindi siya lumaban. Pinulot niya isa-isa ang mga talong kahit nababalutan na ng putik. Sa kabilang bahagi, si Mang Ivano ay napahanto sa kanyang bisikleta nang makita ang kaguluhan. May dala siyang pandesal sa karinderya, ngulit bumaba siya at tumakbo papalapit. Tama na! Sigaw ni Mang Ivano. Mga matatanda ang inaapi ninyo. Lumingon si Odon sa kanya. Odon, kung mahal mo ang panaderya mo, huwag kang makialam. Natigilan si Mang Ivano.
Alam niyang kayang ipasara ni Odon ang maliit niyang negosyo gamit ang koneksyon sa barangay. Ngunit kahit nanginginig ang kamay, hindi siya umalis. Nanatili siya sa gilid, saksi sa karumal-dumal na pang-aapi. Ilang minuto lamang ang lumipas, ngunit para kina Tatang Filomeno at Nanay Orbelina ay parang buong buhay ang dinurog sa harap nila. Ang mga tukod ng sitaw ay nabali, ang tanim na sili ay nabaon sa lupa, ang kalabasa ay nadurog sa bigat ng gulong. Ang mga petsay na dapat ay ibebenta sa palengke ay naging basurang hinahalo sa putik. Napaluhod si Tatang Filomeno sa gitna ng wasak na gulayan. Kinuha niya ang isang putol ng tangkay ng talong at hinawakan iyon na parang hawak niya ang kamay ng isang mahal sa buhay na hindi na niya maisasalba. "Bakit?" pabulong niyang sabi. "Gulay lang naman ito. Bakit kailangan pang durugin?" Lumapit si Nanay Orbelina sa kanya, umiiyak at halos kapusin ng hininga. "Filomeno, wala na ang panggamot natin." Yayakap siya ng matanda, ngunit siya mismo ay nanginginig. Hindi lamang pananim ang nawala, dignidad ang tinapakan, pagod ang binaliwala, buhay ang pinagtawanan. Dumating si Kapitan Roldan na tila sadyang huli. May kasama siyang 2 tanod, ngunit imbes na pigilan si Odon, pinalayo pa niya ang mga nanunood. "Oh, tama na ang ostyosero, walang dapat magkagulo rito." Sigaw niya. Hinarap si Aling Sadora. "Kapitan, nakita mo ang ginawa nila. Sinira nila ang kabuhayan ng matatanda." Umayos nang tayo si Kapitan Roldan. "May reklamo ba? Idulog sa barangay." "Sa barangay na hawak mo?" Sagot si Aling Sadora. Namula ang mukha ng kapitan. "Mag-ingat ka sa sinasabi mo." Mula sa sasakyan, bumaba naman si Attorney Cuendro malapit, ang abogado ni Odon. Hawak niya ang isang folder at mayabang na ipinakita ang papel kay Tatang Filomeno. "Filomeno Baluyot," sabi niya. "Ito ang notice. 3 araw mula ngayon, kailangan ninyong lisanin ang lugar na ito." Hindi maintindihan ni Tatang Filomeno ang nakasulat. Nanginig ang kamay niya nang abutin ng papel. "Pero dito kami nakatira ng ilang dekada." "Hindi ibig sabihin noon ay sa inyo na," malamig na sagot ni Attorney Cuendro. Lumapit si Odon at tumingin kay Nanay Orbelina. "Matanda na kayo. Dapat nagpapahinga na lang kayo. Hindi nagmamatigas sa lupaing hindi bagay sa inyo." Tumindi ang ubo ni Nanay Orbelina. Napahawak siya sa dibdib at halos mabuwal. Agad siyang inalalayan ni Tisoyan. "Nanay!" sigaw lang bata. Napatingin sandali si Rupert mula sa backhoe. Kitang-kita sa mukha niya ang pagsisisi, ngunit wala siyang magawa. Nakatayo lamang siya habang ang kanyang konsensya ay unti-unting kilakain ng tanawing na hindi niya malilimutan. Nang matapos ang lahat, umalis si Odon at ang mga tauhan niya na parang walang nangyari. Naiwan sa paligid ang sirang taniman, ang putik, ang durug na gulay at ang mga taong hindi makapaniwala na may taong kayang gawin iyon sa mga matatanda. Tinulungan ni Mang Ivano si Tatang Filomeno na makatayo. Si Aling Sadora naman ay pinunasan ng pisngi ni Nanay Orbelina. "Hindi ito dapat palampasin," marining na sabi ni Aling Sadora. "Kahit wala na ang video sa cellphone ko, marami tayong nakakakita." "Takot ang mga tao, Sedora," mahina ang sagot ni Tatang Filomeno. "Pero hindi ako mananahimik," sabi ni Mang Ivano. Pagsapit ng gabi, halos walang ilaw sa kubo ni Tatang Filomeno at Nanay Orbelina. Nakatulala si Nanay Orbelina sa sulok, hawak ang isang kamatis na naligtas ni Tisoyan mula sa putikan. Hindi niya iyon binitawan, parang iyon ang huling alaala ng tanimang minahal niya. Si Tatang Filomeno naman ay nakaupo sa tabi ng bintana. Hawak niya ang notice na iniwan ni Attorney Cuendro. Hindi niya mabasa ng maayos, ngunit supat na ang nakita niyang salitang eviction para manlungo. Biglang tumunog ang lumang cellphone niya. Naggulat silang pareho. Bihira na itong tumunog sa gabi. Nang tingnan ni Tatang Filomeno ang screen, nanlaki ang kanyang mga mata. "Si Leandro," mahinang sabi.
Napalingon si Nanay Orbelina. Huwag mong sasabihin, baka mag-alala. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, nasagot na ni Tatang Filomeno ang tawag. Tay, boses ni Leandro mula sa kabilang linya. Malinaw, buo, ngunit may halong pag-aalala. Bakit parang antagal niyong sumagot? Kamusta kayo diyan? Pinalitan ni Tatang Filomeno na gawing normal ang boses. Ayos lang kami anak, napagod lang sa taniman. Narinig ni Leandro ang mahinang ubo ni Nanay Orbelina sa likod. Si nanay ba yun? Bakit kanya ng ubo niya? Kaunting sipon lang anak. Mungid biglang sumilita si Tisoya na nakaupo pala sa may pintuan at hindi na mapigilan ng sarili. Kuya Leandro, hindi po totoo. Sinira po nila ang taniman. Dinurog po ng backhoe. Umiyak po si Nanay Orbelina. Tinulak po si Tatang Filomeno. Natahimik ang kabilang linya. Tisoyan! Saway ni Nanay Orbelina, ngunit huli na. Mabigat ang katahimikan. Pagkatapos, muling nagsalita si Leandro. Iba na ang tinig niya. Hindi na iyon simpleng anak na nangungumusta. Malamig, mababa at kontrolado ang galit. Sino ang gumawa? Hindi agad nakasagot si Tatang Filomeno. Tay, ulit ni Leandro. Sino? Napapikit ang matanda. Si Odon Vistal anak, iyong may-ari ng malaking mansyon sa loob ng hasyenda. Muling tumahimik si Leandro. Sa malayong opisina sa Maynila, dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na ballpen. Sa harap niya ay nakalatag ang ilang dokumento, land titles, survey maps, at corporate papers ng Hacienda Luntian. Odon Vistal, ulit niya, para bang tinitiyak ang pangalan. Siya ang nagtayo ng mansyon sa bahaging silangan? Hindi maintindihan ni Tatang Filomeno ang tanang. Hindi ko alam anak, basta siya ang may malaking bahay dito. May notice daw po sila, singit ni Tisoyan. Paaalisin daw po si Nakatang sa 3 araw. Huminga ng malalim si Leandro. Sa kabilang linya, narinig nila ang paggalaw ng papel. Tay, sabi niya, mas mahinahon ngunit mas mabigat ang dating. Huwag kayong aalis dyan. Kahit sino ang dumating, kahit ano ang sabihin nila, huwag kayong aalis. Anak, ayaw naming madamay ka. Matagal na akong dapat nadamay at matagal na rin akong dapat umuwi. Napatingin si Tatang Filomeno kay Nanay Orbelina. Pareho silang walang masabi. Sa Maynila, tumayo si Leandro mula sa kanyang mesa at tinignan ang framed copy ng titulo ng lupa. Nakalagay roon ang pangalan ng kumpanyang itinayo niya matapos ang maraming taon ng paghihirap, pagbagsak at muling pagbangon. Leandro Filomeno Baluyot Holdings. Sa ilalim noon, malinaw na nakasaad ang sakop ng Hacienda Luntian, kasama ang mismong lupang kinatatayuan ng mansyon ni Odon Vistal. Makinig kayo sa akin, sabi sa telepono. Bukas ng umaga, uuwi ako. Leandro! Naiiyak na si Nanay Orbelina. Nanay, sagot niya, at sa unang pagkakataon ay nabasag ang lamig ng boses niya. Patawarin ninyo ako kung ngayon lang ako babalik, pero sisiguraduhin kong hindi na muling may yuyurak sa inyo. Sa labas ng kubo, tahimik pa rin ang wasak na taniman sa ilalim ng buwan. Ngulit sa gabing iyon, sa gitna ng putik at durog na gulay, may nagsimulang magbago. Hindi pa alam ni na Odon, Mirgela, Bravio, Kapitan Rodan at Atty. Cuendro na ang taong inakala nilang walang kakampi ay may anak palang matagal nang hawak ang susi sa lupang ipinagyayabang nila. At sa unang pagkakataon matapos durugin ang kanilang taniman, hindi natakot ang naningibabaw sa puso ni Tatang Filomeno, kundi pag-asang pauli na ang anak nilang matagal nang hinintay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagkakataong ito, samahan natin ang pagbabalik ng isang anak na matagal nang nawalay at ang pagharap niya sa mga taong akala nila ay walang kalaban ang mga matatandang kanilang inapi.
Hindi halos natulog si Tatang Pilomeno at Nanay Orbelina ng gabing iyon. Kahit pagod na pagod ang katawan nila mula sa nangyaring paninira sa taniman, hindi pa rin sila dalawin ng antok. Nakaupo si Tatang Pilomeno sa may pintuan ng kubo, nakatanaw sa dating gulayan na ngayon ay parang sugat sa lupa. Ang dating hanay ng petsay ay putik na lamang. Ang mga tukod ng sitaw ay nakahiga na parang mga butong na bali. Ang mga kamatis na noong umaga ay mamumula-mula at buhay na buhay, ngayon ay pira-piraso na sa dilim. Sa loob ng kubo, nakahiga si Nanay Orbelina ngunit dilat ang mga mata. Tuwing uubo siya, napapalingon si Tatang Pilomeno. Hindi na niya alam kung mas masakit ba ang makitang nagdurusa ang asawa o ang isipin na kung hindi tumawag si Leandro ay baka tuluyan na silang pinalayas ng walang nakakaalam. "Tulog ka na, Orbelina," mahinang sabi niya. "Paano ako matutulog?" sagot niya. "Uuwi ang anak natin." May lungkot at saya sa boses niya. Para bang matagal niyang pinigilan ang pagnanais na makita muli si Leandro. At ngayon mangyayari ay hindi niya alam kung paano haharapin ang anak. "Baka magalit sa atin," bulhong ni Nanay Orbelina. "Baka sabihin niyang, bakit hindi natin sinabi?" Napabuntong hinga si Tatang Pilomeno. Kung magalit man siya, may dahilan. Pero alam kong hindi yun galit sa atin, galit iyon sa nangyari. Sa may sahig, nakabaluktot si Tisoyan, natutulog sa lumong banig na ibinigay ni Nanay Orbelina. Pero hindi rin siya lubusang natutulog. Paminsan-minsan ay bumubukas ang kanyang mata at tumitingin sa pintuan, para bang hinihintay din ang pagdating mang taong tinawag niyang Kuya Leandro sa telepono. Bago pa sumasikat ang araw, nagsimula ng kumalat sa baryo ang balitang uuwi ang anak ng mag-asawang Baluyot. Ang aling Sedora ang unang dumating sa kubo, dalang mainit na kape at ilang pirasong suman. "Hindi ako mapakali kagabi," Sabi niya habang inilalapag ang dala. "Baka bumalik ang mga tauhan ni Odon." "Hindi sila bumalik," sagot ni Tatang Filomeno. "Pero hindi rin ako nakatulog." Sinundan siya ni Mang Ivano, bitbit ang isang supot ng pandesal. Tahimik siyang lumapit sa wasak na taniman, yumuko at pinulot ang isang durug na kalabasa. Hindi siya agad nagsalita. Sa mukha niya, makikita ang galit na matagal niyang nilulunok. "May litrato ako," sabi ni Mang Ivano. "Hindi video, pero may kuha ako mula sa malayo. Kita ang backhoe, kita rin si Odon." Napaangat ng tingin si Aling Sedora. "Ivano, bakit hindi mo sinabi kagabi?" "Natakot ako," aminado niyang sagot. "Pero buong gabi akong hindi mapakali. Kapag nanahimik ako, para ko na ring tinulungan si Odon." Lumapit si Tatang Filomeno at hinawakan ng balikat ni Mang Ivano. "Salamat, pero mag-ingat ka. Hindi mabait ang mga taong iyon." "Alam ko," sabi ni Mang Ivano, "pero mas masamang matakot habang inaapi kayo." Habang nag-uusap sila, may dumating na puting van sa daang maalikabok. Hindi ito marangyang sasakyan, walang sirena, walang convoy, walang magarbong daping. Ngunit nang huminto ito sa harap ng kubo, parang huminto rin ang paghinga ni Nanay Orbelina. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Unang bumaba ang isang babae na nasa edad 30, maayos ang suot, may dalang leather folder at laptop bag. Siya si Neresa Mondejar, assistant at legal coordinator ni Leandro. Matalas ang mga mata niya, hindi mayabang, ngunit halatang sanay humarap sa seryosong usapan. Kasunod niyang bumaba si Leandro Baluyot. Hindi siya nakasuot ng mamahaling Amerikana. Simple lamang ang damit niya, puting polo, maong at sapatos na may alikabok na agad dahil sa lupa. Ngulit iba ang tindig niya. Hindi na siya ang payat na binatang umalis noon na may dalang lumang backpack at konting pamasahe. Mas malapad na ang balikat, mas tahimik ang kilos, at sa kanyang mukha ay makikita ang bigat ng maraming taong pakikipaglaban sa buhay. "Nanay," mahinang tawag niya. Hindi na nakapagsalita si Nanay Orbelina. Tumayo siya kahit nang hihina at sinalubong ang anak. Nang magkayakap sila, doon bumigay ang luha niya. "Andro,
Iyak niya. Anak ko. Mahigpit siyang yanakap ni Leandro. Matagal. Para bang sa yakap na iyon ay sinusubukan niyang bawiin ang lahat ng taon na hindi siya nakauwi. Lahat ng Paskong tawag lang ang naibigay niya. Lahat ng kaarawan ng magulang na pera lang ang naipadala niya. Lumapit si Tatang Filomeno. Hindi siya agad yumakap. Tinignan niya muna ang anak. Parang tinitiyak kung totoo ba itong nasa harap niya. Tay, sabi ni Leandro, basag ang boses. Doon na rin napaluha ang matanda. Yanakap niya ang anak ng mahigpit, ngunit hindi nagtagal ay bumitaw siya at pilit na nagbiro. Ang laki naman mo, pero mukha ka pa ring batang ayaw kumain ng ampalaya. Napatawa ng mahina si Leandro kahit basa ang mata. Kayo naman tay, hanggang ngayon ampalaya pa rin ang pang-asar ninyo. Tumayo sa gilid si Tisoyan, nahihiyang luwapit. Napansin siya ni Leandro at lumuhod ng bahagya para magpantay sila. Ikaw ba si Tisoyan? Opo, sagot ng bata. Biglang napayuko. Pasensya na po kayo, Kuya Leandro. Sabi po kasi nilang huwag. Pero hindi na niya natapos. Hinawakan ni Leandro ang balikat ni Tisoyan. Wala kang kasalanan. Kung hindi ka nagsalita, baka hindi ko malaman agad. Salamat. Nagliwanag ang mukha ni Tisoyan, pero agad ding napatingin sa wasak na taniman. Hindi ko po sila napigilan. Hindi trabaho mong pigilan ang mga masasamang tao. Trabaho yon ng mga matatandang dapat marunong sa batas, pero dahil hindi nila ginawa, tayo ang kikilos. Lumapit si Neresa sa taniman at kumuha ng ilang litrato. Tinignan niya ang mga gulong ng backhoe na naiwan ng bakas sa lupa, ang durug na gulay at ang itinapong na notice malapit sa poste ng kubo. Sir, sabi niya sa Leandro, kailangan natin ang lahat ng pangalan ng saksi, si Aling Sedora, si Mang Ivano, pati yung driver kung makakausap. Narinig yun ni Tatang Filomeno. Driver? Opo, sagot ni Neresa. Minsan ang taong napipilitang sumunod ang unang bumibigay kapag hinarap ng totoo. Hindi pa sila nagkakaayos ng lahat ay dumating na ang isang pulang sports car mula sa mansyon. Huminto ito sa kalsada at bumaba si Bravio Vistal. Nakasuot siya ng dark glasses kahit hindi pa matindi ang araw. Tinignan niya ang van ni Leandro at natawa. Ito na ba ang anak? Akala ko naman kung sino. Van lang pala ang dala. Sumunod na dumating ang itim na pickup ni Odon. Bumaba siya kasama sina Mirgela at Dalmasio. Ilang minuto pa, dumating din ang Kapitan Roldan na halatang nataranta nang mabalitaan ang pagdating ni Leandro. May problema ba rito? Tanong ng kapitan, pilit na nagpapakita ng otoridad. Tinignan siya ni Aling Sedora. Ngayon ka pa magtatanong kung may problema. Hindi siya pinansin ng kapitan. Dumiretso siya kay Leandro. Ikaw ba ang anak ni na Filomeno? Mabuti at nandito ka. Pakiusapan mo na ang magulang mo na sumunod na lang sa proseso para walang gulo. Tahimik na tinignan ni Leandro ang kapitan. Anong proseso po ang tinutukoy ninyo? Yung notice, sagot ni Kapitan Roldan. Matagal nang may claim si Sir Odon sa bahaging ito. May claim? Ulit ni Leandro. Lumapit si Odon, nakangisi. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Kung gusto mong tulungan ng magulang mo, kausapin mo ako ng maayos. Bibigyan ko sila ng konting pera. Makakaalis sila nang hindi napapahiya. Napaigting ang panga ni Leandro pero nanatili siyang kalmado. Napahiya na sila kahapon sa harap ng mga kapitbahay habang dinudurog ninyo ang kabuhayan nila. Sumingit si Mirgela, taas ang kilay. Huwag kang masyadong madrama. Gulay lang ang nasira, hindi naman bahay. Napalingon si Nanay Orbelina, halatang nasaktan. Gulay lang po yun sa inyo, pero sa amin pagkain yun, gamot, pawis. Tinignan siya ni Bravio mula ulo hanggang paa. Then maybe, dapat hindi kayo umaasa sa gulay. Mabilis na lumapit si Tisoyan ngunit hinawakan siya ni Mang Ivano para pigilan. Huwag bata, huwag mong patulan. Si Leandro naman ay dahan-dahang humarap kay Bravio. Ang taong hindi pa nagugutom, madaling manghamak ng pagkain. Napangisi si Bravio. Wow, may kuot pa. Bravio, saway ni Odon, ngulit hindi dahil mali ang anak. Ayaw lang niyang magmukhang wala silang modo sa harap ng iba. Dumating si Attorney Cuendro malapit, dala pa rin ang folder na ipinakita niya kahapon.
Mayabang siyang lumapit kay Nerissa. Iniisip marahil na ordinaryong sekretarya lang ito. Miss, kung abogado ka man o assistant, ito ang dokumento. May legal basis ang pagpapaalis sa kanila. Tinanggap ni Nerissa ang papel. Binasa niya ng tahimik. Ilang segundo lamang, napaangat na ang kilay niya. Interesting, sabi niya. Lot number 48B ang nakalagay dito. Oh, tanong ni Cuendro. Ang kubo ni Natatang Filomeno ay nasa 51C. Ang mansyon ni Mr. Vistal ang mas malapit sa 48B extension. Saan ninyo kinuha ang survey reference? Natigilan si Cuendro. Technicality lang yan. Hindi technicality ang maling lote, sagot ni Nerissa. At mas lalong hindi technicality ang peking pirma ng dating caretaker. Biglang nagiba ang mukha ni Kapitan Roldan. Sandali, huwag tayong mag-akusahan dito. Hindi ito akusasyon. Pagsisimula pa lang ito. Naglabas si Nerissa ng isa pang folder mula sa van. Makapal yun. May mga certified true copy, tax declaration, transfer certificate of title, at survey map na may opisyal na silyo. Ngunit hindi pa ito agad ipinakita ni Leandro. Tinignan muna niya ang mga taong nasa paligid. Ang kanyang ama na pilit na matatag, ang kanyang ina na nanghihina, si Tisoya na nanginginig sa galit, si Aling Sidora at Mang Ivano na parehong handang sumalita kahit takot, at ang mga kapitbahay na unti-unting lumalabas mula sa kanilang bahay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin agad sa lahat na siya ang may-ari ng lupang ipinagyayabang ni Odon, ngunit naalala niya ang sinabi ni Nanay Orbelina sa telepono bago siya bumiyahe. Anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Kaya huminga siya ng malalim. Mr. Vistal, sabi ni Leandro, may pagkakataon pa kayong ayusin ito ng maayos. Aminin niyo ang ginawa ninyo, bayaran niyo ang pinsala, humingi kayo ng tawad sa magulang ko, at harapin natin ng legal na paraan ang lahat ng dokumentong ginagamit ninyo. Tumawa si Odon, malakas at puno ng pangmamaliit. Humingi ng tawad, ulit niya, sa kanila, sa dalawang matandang nakatira sa kubo. At sino ka para utusan ako? Anak ka lang ng magsasaka. Tahimik ang lahat, kahit ang hangin ay tila tumigil. Bumaba ang tingin ni Leandro sa putiklang lupa. Doon siya lumaki. Doon siya natutong magtanim. Doon siya natutong mangarap habang hawak ang araro. Habang pinapanood ang kanyang ama na bagbanat ng buto at ang kanyang ina na bigbilang ng birya para may maipambaon siya. Unti-unti niyang itinasang tingin kay Odon. Tama kayo, anak ako ng magsasaka. At ipinagmamalaki ko iyon. Nung ngisi si Odon, kung ganun, dapat alam mo ang lugar mo. Alam ko ang lugar ko, kaya ako bumalik. Sinenyasan niya si Nerissa, binuksan niya ang folder at inilabas ang certified land title. Inabot niya kay Kapitan Roldan, ngunit nanginginig ang kamay ng kapitan nang makita ang silyo. Lumapit si Attorney Cuendro at biglang namutla habang binabasa ang unang pahina. Ano yan? Tanong ni Odon na unti-unting nawawala ang ngisi. Malinaw at malakas binasa ni Nerissa ang nakasaad sa dokumento. Registered owner, Leandro Filomeno Baluyot Holdings. Property coverage, Hacienda Luntian, including Eastern Residential Development Parcel and adjoining agricultural lots. Nagkaroon ng bulong-bulong sa paligid. Baluyot? Anak ni Tatang Filomeno? Siya ang may-ari ng hacienda? Napatitig si Nanay Orbelina kay Leandro. Kahit siya ay hindi makapaniwala. Si Tatang Filomeno naman ay hindi makagalaw. Ang anak nilang inakala nilang ordinaryong empleyado lamang sa Maynila ay nakatayo ngayon sa harap ng lahat. Hawak ang katotohanang kayang magpabagsak sa taong nang api sa kanila. Hindi, mahinang sabi ni Odon. Imposible. Lumapit si Leandro ng isang hakbang. Hindi ko kayo paalisin dahil mahirap kayo, Odon. Hindi ko gagawin sa inyo ang ginawa ninyo sa magulang ko. Pero pananagutin ko kayo dahil sinira ninyo ang kabuhayan nila. Gumamit kayo ng peking dokumento at nagtayo kayo ng mansyon sa lupang hindi ninyo pag-aari ng walang malinaw na pahintulot. Namula ang mukha ni Odon. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Alam ko, sagot ni Leandro, isang taong sanay manakot ng walang laban. Pilit na humakbang si Dalmasio palapit kay Leandro, ngunit agad siyang hinarang ni Nerissa. Hindi siya sumigaw, hindi siya kinabahan. Inangat lamang niya ang cellphone niya.
Naka-record ang lahat ng nangyayari ngayon. May legal team na rin kaming paparating, kasama ang representative mula sa registry office. Napatingin si Kapitang Roldan sa paligid, halatang naghahanap ng lusot. Baka pwede nating pag-usapan ito sa barangay. Sa korte natin pag-uusapan ang pamimiki, sagot ni Nerissa, at sa tamang ahensya ang abuso sa kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nakita ni Tatang Filomeno ang pagyanig sa mukha ni Odon. Ang dating lalaking parang hari kung mag-utos ay biglang nawalan ng sigurado sa sariling tinatayuan. Si Mirhelia ay hindi na makapagsalita. Si Bravio na kanina'y nangungut siya ay dahan-dahang ibinaba ang cellphone. Lumapit si Leandro sa kanyang ama at ina. Tay, Nay, pasensya na. Dapat noon pa ninyo nalaman. Hinawakan ni Tatang Filomeno ang kamay ng anak. Anak, bakit hindi mo sinabi? Gusto ko sana kayong sorpresahin kapag maayos na lahat. Sagot ni Leandro, naningilid ang luha. Bibilhin ko ang hasyenda para hindi na kayo matakot na mapaalis kahit kailan. Pero nahuli ako. Hindi ko kayo naproteksyonan agad. Umiling si Nanay Orbelina at hinaplos ang pisngi ng anak. Umuwi ka. Iyon ang mahalaga. Maya-maya, dumating ang isa pang sasakyan. Bumaba mula rito ang dalawang lalaking may dalang folder at ID mula sa registry office, kasama ang isa pang abogado mula sa legal team ni Leandro. Hindi na ito simpleng away sa baryo. Hindi na ito kayang takpan ni Kapitan Roldan sa pamamagitan ng ngiti at palusot. Sa harap ng wasak na taniman, nagsimulang kunan ng larawan ng ebidensya. Isinulat ang pangalan ng mga saksi. Kinuha ang kopya ng peking notice, pinag-usapan ang bakas ng gulong, ang oras ng pangyayari at ang mga taong naroon. Si Rupert, na kanina pa nanonood mula sa malayo malapit sa backhoe, dahan-dahang lumapit. Naninginig ang kamay niya. Sir, sabi niya kay Leandro, ako po ang nagmaneho. Napatingin si Odon sa kanya ng masamak. Rupert, manahimik ka! Ngunit hindi na umatras si Rupert. Ako po ang nagmaneho, pero inutusan po ako. Binantaan po ako na tatanggalin kapag hindi sumunod. Handa po akong magsalita. Tumindi ang bulungan, lalong namutla si Odon. Tiningnan siya ni Leandro. Sasabihin mo ang totoo at haharapin mo rin ang parte mo. Pero mas mahalaga ngayon na mailabas ang buong katotohanan. Tumanggos si Rupert. Halos maiyak sa hiya. Habang abala ang lahat, tumayo si Tisoyan sa tabi ni Nanay Orbelina. Nanay, ibig sabihin po ba hindi na kayo mapapaalis? Tumingin si Nanay Orbelina kay Leandro, saka sa wasak nilang taniman. Ngumiti siya, kahit mahina pa rin ang katawan. Hindi ko pa alam ang lahat, anak, sagot niya. Pero parang ngayon lang ulit ako nakahinga. Sa dulo ng araw, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa nababayaran ng nasira, hindi pa napaparusahan ng may sala, hindi pa bumabalik ang mga gulay na dinurog sa putik. Ngulit may nagbago na. Ang takot na bumalot sa kubo ni Tatang Filomeno ay unti-unting napalitan ng tapang. Ang mga kapitbahay na dating nakasilip lamang sa bintana ay nagsimula ng lumapit at magtanong kung paano sila makakatulong. Si Aling Sidora ay naglista ng mga saksi. Si Mang Ivano ay ibinigay ang litrato. Si Tisoyan ay nangakong ituturo kung saan siya nakatayo nang mangyari ang lahat. At si Nerissa ay tahimik na inayos sa mga papeles na magiging simula ng pagbagsak ng kasinungalingan. Bago tuluyang lumubog ang araw, tumayo si Leandro sa gitna ng wasak na taniman. Yumuko siya. Dampot niya ang isang maliit na punla ng sili na milagrosong hindi nadurog. Marumi ito, baluktot, nguit buhay pa. Inabot niya iyon kay Tatang Filomeno. Tay, sabi niya, magsisimula tayo ulit, pero sa pagkakataong ito, hindi na kayo mag-iisa. Tinanggap ni Tatang Filomeno ang punla. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngulit sa unang pagkakataon mula nang winasak ang taniman, hindi luha ng kawalan ang nasa mata niya.
Luha iyon ng pag-asang muling tumubo sa lupang akala ng iba'y tuluyan ng patay. Bago tayo magpatuloy sa ating storya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parte nating ito, makikita natin na ang tunay na laban ay hindi lang sa pagitan ng mayaman at mahirap, kundi sa pagitan ng takot at katotohanan, ng kasakiman at dignidad at ng isang pamilyang matagal nang nanahimik pero ngayon ay natututong tumayo. Kinabukasan matapos mabunyag sa harap ng mga tao na si Leandro Baluyot pala ang tunay na may hawak ng Hacienda Luntian, hindi na naging pareho ang hangin sa barangay San Jacinto. Dati, kapag dumadaan ang sasakyan ni Odon, kusang tumatahimik ang mga tao. Dati, kapag may tauhan siyang pumasok sa palengke, yumuyok ko ang mga tindera at nagkukunwaring abala. Dati, kahit maliwanag ang pangaapi, walang gustong magsalita dahil takot mawalan ng hanap buhay, takot mapasara ang tindahan, o takot madamay sa galit ng isang negosyanteng may kapit sa barangay. Ngumit ngayong umaga, may ibang nangyari. Sa harap ng wasak na taniman ni Tatang Filomeno at Nanay Orbelina, isa-isang dumating ang mga kapitbahay. Hindi sila maingay, hindi sila nagdala ng placard o sigaw. Ang dala nila ay simpleng tulong, isang pala, ilang punla, lumang timba, sako ng lupa, at pagkain para sa mag-asawa. Unang dumating si Mang Ivano, may dalang mainit na pandesal at 2 termos ng kape. Hindi muna ako magbubukas ng panadarya ng mahaga ngayon, mas kailangan nyo kami rito. Kasunod niya si Aling Sidora, bitbit ang listahan ng mga taong handang magsaksi. May dala rin siyang isang lumang notebook na puno ng pangalan, oras, at mga nakakita ng mga kapitbahay noong winasak ang taniman. Filomeno, sabi niya, akala ko nung una 3 o 4 lang ang magsasalita. Pero kagabi, may mga lumapit sa akin. May nakakita pala mula sa bintana. May nakarinig ng utos ni Odon. May nakapansin din sa backhoe bago pa man ito lumabas sa likod ng mansyon. Napatingin si Tatang Filomeno sa notebook. Hindi ba sila natatakot? Takot pa rin, pero mas nahihiya na silang manahimik. Si Tisoya naman ay maagang-maaga pa lang ngayon ay naghahanap na ng mga punlang hindi nadurog. May hawak siyang maliit na kahon kung saan nakalagay ang ilang sili, 2 punla ng kamatis at ilang tangkay ng pechay na maaari pang maisalba. Tatang, buhay pa ang iba, sabi niya, may halong tuwa at lungkot. Kahit nasagasaan, may ugat pa. Lumuhod si Tatang Filomeno sa tabi niya. Hinawakan niya ang isang maliit na punla at maharang nang ngumiti. Parang tao rin pala ang halaman ano? Kapag may ugat na kumakapit, kahit madurog ang dahon, may pag-asa pang tumubo. Mula sa pintuan ng kubo, nakaupo si Nanay Orbelina. Mas mahina siya kaysa dati, ngulit mas maaliwalas ang kanyang muka dahil nandoon si Leandro. Kahit may ubo pa rin, may kakaibang ginhawa sa dibdib. Hindi dahil tapos na ang problema, kundi dahil hindi na sila nag-iisa. Lumapit si Leandro sa kanya. May hawak na papel at maliit na bote ng tubig. Nay, maya-maya, dadating si Doktora Avellana Quinto. Kaibigan siya ng foundation namin. Siya muna ang titingin sa'yo. Umiling agad si Nanay Orbelina. Anak, baka mahal iyon. Nay, malumanay na sabi ni Leandro. Ilang taon kayong hindi nagsabi sa akin dahil ayaw niyong gumastos ako. Ngayon ako naman ang makikiusap. Hayaan niyo akong maging anak. Napahawak si Nanay Orbelina sa kamay niya. Hindi ka nagkulang, Andro. Pero marami akong hindi naabutan at yun ang gusto kong bumawi. Hindi sa pera lang, sa oras, sa pag-aalaga, sa pananatili. Hindi sumagot si Nanay Orbelina. Pinisil niya lang ang kamay ng anak. Sa simpleng kilos na iyon, parang unti-unting lumuwag ang bigat na matagal nang nakasiksik sa pagitan nila. Samantala, sa mansyon ni Odon, hindi matahimik ang paligid. Hindi na tulad ng dati na puno ito ng tawanan, utos at tunog ng mamahaling baso. Ngayon, tahimik ang mga kasambahay. Si Mirjela ay paikot-ikot sa sala, galit na galit habang hawak ang cellphone. Hindi ako papayag na mapahiya tayo ng ganito, Odon. Kahapon lang mga hampas lupa lang sila. Ngayon sila na ang pinag-uusapan ng buong baryo. Nakaupo si Odon sa malaking leather chair, nakatitig sa kopya ng dokumentong nakuha niya kay Attorney Cuendro. Ilang beses niyang binasa ang pangalan, Leandro Filomeno Baluyot Holdings. Sa bawat basa niya,
mas lalong umiinit ang ulo niya. "Kwendro!" sigaw niya. Mabilis na pumasok si Attorney Kwendro malapit, halatang hindi rin nakatulog. "Sir, tinitignan ko na po ang options natin." Options? Galit na ulit ni Odon. Ang kailangan ko, lusot. Sinabi mo sa akin malinis ang papeles. Sir, ang sabi ninyo noon, kayo nang bahala sa local clearance at barangay certification. Ako po ang gumawa ng supporting documents base sa ibinigay ninyo. Biglang tumayo si Odon. Sinisisi mo ho? Napalunok si Kwendro. Hindi po, sinasabi ko lang po na kailangan nating maging maingat. Kung haharapin natin ito ng padalos-dalos, pati permit ng mansyon, tax declaration at development plan ay mabubusisi. Idi ayusin mo, sigaw ni Mirgela. Binabayaran ka namin hindi para manginig. Si Bravio naman ay nakaupo sa gilid. Tahimik na binubura ang ilang post niya sa social media tungkol sa gulayan. Kinakabahan siya dahil may mga nag-screenshot na ng pangungutya niya kay Tisoyan. May ilang kakilala na ring nag-message sa kanya. "Bro, totoo bang anak ng owner yung inapi ninyo? Bro, delikado kayo. Delete mo na posts mo." "Dad, mahinang sabi ni Bravio. Baka pwede tayong muna maglaylo." Tinignan siya ng masama ni Odon. "Duwag ka ba?" "Hindi, pero kung totoo na kanya yung lupa." "Walang lupa na hindi nadadaan sa pera. Tandaan mo yan." Sa labas, tinawag ni Odon si Dalmasio. Ibinigay niya rito ang isang sobre. "Puntahan mo si Ivano. Alam kong may hawak siyang litrato. Kunin mo. Takutin mo kung kailangan." Tumanggo si Dalmasio. "Paano kung ayaw?" "Hindi ko kailangan sabihin sa'yo lahat na. Alam mo na ang trabaho mo." Ngulit hindi alam ni Odon, habang nagsisimula siyang gumawa ng panibagong paraan para takpan ng kasalanan, mas lumalalim naman ang pagkilos ni Leandro at ni Risa. Sa kubo, nakalatag sa maliit na mesa ang mga dokumento. Nandoon ang certified land title, ang lumang survey map ng Asyenda Luntian, ang kopya ng peking notice, ang litrato ni Mang Ivano at ang listahan ni Aling Shedora. Nandoon din ang ulat mula sa registry office na nagpapatunay na hindi sakop ng anumang personal na titulo ni Odon ang lupang kinatatayuan ng mansyon. "Sir," sabi ni Nerissa, habang nakatingin sa laptop, "malinaw na may 3 usapin dito. Una, malicious destruction of property dahil sa taniman. Pangalawa, paggamit ng questionable eviction notice. Pangatlo, illegal occupancy or unauthorized construction kung hindi nila mapapakita ang valid lease, purchase agreement, o consent mula sa registered owner." Napatigil si Tatang Filomeno. Ibig sabihin, pwedeng mawala sa kanilang mansyon. Kung walang legal na batayan ng pagtayo nito, oo, sabi ni Nerissa. Pero hindi natin pwedeng idaan sa galit. Kailangan sa korte, sa tamang ahensya at sa dokumento. Tumanggo si Leandro. "Ayokong maging katulad ni Odon. Hindi tayo gaganti sa paraan niya. Haharapin natin siya sa batas." Tahimik na nakinig si Tatang Filomeno. Sa puso niya, may bahagi na gustong makita agad na mawala ang mansyon. Sa tuwing titingin siya doon, naaalala niya ang panghahamak, ang pagtulak sa kanya at ang iyak ni Nanay Orbelina habang dinudurog ang kanilong gulay. Ngunit mas malalim sa galit niya ang itinuro sa kanya ng panahon, na ang dignidad ay hindi kailangan sumigaw para maging matibay. Maya-maya, dumating si Doktora Avellana Quinto. Simple ang suot niya, may dalang medical bag at magiliw na yumuko kina Tatang Filomeno at Nanay Orbelina. "Nanay Orbelina, ako po si Avellana. Titingnan lang po natin ang baga ninyo, ha?" "Naku doktora, pasensya na at dito ka pa pinapunta." Nahihiyang sabi ni Nanay Orbelina. "Mas gusto ko po rito. Masariwa ang hangin kaysa ospital. Pero kailangan ko pong maging honest. Matagal na po ba ang ubo ninyo?" Napayuko si Nanay Orbelina. "Matagal-tagal na." Tinignan si Doktora Avellana si Leandro. Pagkatapos si Tatang Filomeno. "Kailangan natin ng tests. Hindi dapat ipagpaliban. Pero wag po kayong matakot. Mas mabuting malaman natin agad para magamot ng tama." Napapikit si Leandro. Isa na namang patunay na marami siyang hindi nakita habang malayo siya. Ngunit hindi niya hinayaan lamunin siya ng guilt. Instead, inayos niya agad ang schedule, transportation at lahat ng kailangan. Habang nangyayari iyon, sa panaderia ni Mang Ivano, dumating si Dalmasio. Tanghali na noon. May ilang mamimili sa labas, ngunit nang nakita nila ang tauhan ni Odon, unti-unti silang lumayo.
Ivano, tawag tayo. Lumabas si Mang Ivano, hawak ang harina sa kamay. Kung tinapay ang bibilin mo, pumila ka. Hindi natuwa si Dalmasio. Huwag kang magpatawa. Alam namin may litrato ka. Ibigay mo. Wala akong ibibigay sa'yo. Lumapit si Dalmasio at hinampas ang counter. Makinig ka. Isang salita lang ni Sir Odon, mawawala itong panadiriya mo. Lumabas mula sa likod si Aling Sidora, na naroon pala para kumuha ng pandesal. At isang reklamo lang namin, may witness tampering na kayo. Natigilan si Dalmasio. Hindi niya inaasahang may ibang tao. Itinaas ni Aling Sidora ang cellphone niya. Nakarecord ang usapan natin mula nang pumasok ka. Namula sa galit si Dalmasio ngunit hindi siya makakilos. Hindi tulad noon, hindi na siya basta-basta nakakapangtakot. Umalis siya ng padabog, ngunit sa labas, napansin niya ang ilang kapitbahay na nakatingin na sa kanya ng diretso. Wala nang yumuyuko. Nang makarating ang balita kay Leandro, mas lalong tumibay ang kaso. Inireport nila ang tangkang pananakot. Kinuha ang statement ni Mang Ivano at Aling Sidora. Si Nerissa mismo ang gumawa ng affidavit draft at ipinaliwanag sa kanila ang bawat linya. Basahin ninyo muna, paalala ni Nerissa. Huwag kayong pipirma sa hindi ninyo naiintindihan. Yan ang madalas ginagamit ng mga abusado laban sa mahihirap. Napatingin si Tatang Filomeno kay Leandro. Mabuti at kasama mo siya. Tumanggo si Leandro. Kung wala si Nerissa, baka maraming beses na akong naloko sa negosyo. Siya ang palabing nagpapaalala na ang papel, kapag hindi binasa, pwedeng maging bitag. Sa sumunod na mga araw, hindi na tumigil ang pag-usad ng kaso. Dumating ang mga kinatawan mula sa Municipal Assessor's Office. May engineer na sumukat sa boundary ng mansyon. May agricultural officer na tumingin sa pinsala sa taniman. May mga dating manggagawa ni Odon na unti-unting lumitaw at nagsabing hindi sila nabayaran ng tama. May iba pang tinakot at may ilang pinirma ng waiver na hindi nila naiintindihan. Isa sa kanila si Marites Lumban, dating kasambahay sa mansyon. Nanginginig ang boses niya nang magsalita kay Nerissa. Ma'am, may mga resibo po akong itinago. Pinapapirma kami noon na natanggap namin ang buong sahod pero kulang po talaga. Kasama rin si Berto Salonga, dating construction worker sa mansyon. Wala pong maayos na permit nung nagsimula kami. Minadali po lahat dahil gusto ni Sir Odon matapos bago piyesta. Unti-unting nabubuo ang mas malaking larawan. Ang kasalanan ni Odon ay hindi lang simpleng paninira ng gulay. Matagal na pala siyang sanay mang-api, manakot, mameke at bumili ng katahimikan. Ang taniman ni Tatang Filomeno at Nanay Orbelina ang nadingmit siya, pero marami palang sugat ang iniwan ng kanyang kapangyarihan sa buong baryo. Isang hapon, habang inaayos ng mga kapitbahay ang bagong bahagi ng gulayan, lumapit si Tatang Filomeno kay Leandro. Nakita niyang abala ang anak sa pakikipag-usap sa mga opisyal. Maayos itong magsalita, hindi mayabang, ngunit malinaw ang bawat punto. Sa isang sandali, nakita ni Tatang Filomeno ang batang minsan niyang binuhat sa putikan, ngayon ay lalaki ng kayang ipagtanggol hindi lang ang pamilya nila, kundi ang buong lugar. Anak, tawag niya. Lumapit si Leandro. Bakit tay? Hindi ako sanay sa ganito, sa mga papeles, sa mga opisyal, sa mga taong biglang nakatingin sa atin. Pasensya na tay, alam kong mabigat. Hindi, sabi ni Tatang Filomeno, ang ibig kong sabihin, salamat, pero wag mong kakalilimutan, hindi natin kailangan yurakan sila para tayo'y makabangon. Tumingin si Leandro sa mansyon ni Odon. Minsan tay, gusto kong ipagiba agad yan. Alam ko, sabi ng matanda, ako rin, pero kapag ginawa natin yun ng padalos-dalos, ano ang pinagkaiba natin sa kanya? Tumahimik si Leandro. Sa simpleng pangungusap ng ama, mas naunawaan niya kung bakit kahit mahirap ang magulang niya, hindi sila kailanman naging maliit. Wala silang mansyon, pero may prinsipyo. Wala silang pera, pero may dangal. Dumating ang araw ng unang pagdinig sa Municipal Hall. Hindi korte sa malaking lungsod, ngunit sapat para simulan ang legal na proseso. Naroon sina Odon, Mirgela, Bravio, Kapitan Roldan,
Attorney Cuendro at ilang tauhan. Naroon din sina Tatang Filomeno, Nanay Orbelina, Leandro, Nerissa, Aling Sedora, Mang Ivano, Tisoyan, Ruper, Marites, Berto at iba pang saksi. Paglabas pa lang ni Odon, pilit pa rin siyang matikas, ngunit iba na ang paligid. Hindi na siya tinitingnan ng mga tao na parang makapangyarihan, tinitignan na siyang taong kailangang mga dot. Iniharap ni Nerissa ang mga dokumento, isa-isang ipinakita ang titulo, survey map, litrato, affidavit at record ng maling notice. Nang tanungin si Attorney Cuendro kungkol sa pinagmulan ng execution document, nagsimula itong mautal. Base po yun sa instruction ng kliyente ko. Biglang sumabat si Odon. Cuendro! Ngunit huli na. Narinig na ng lahat. Sunod na nagsalita si Ruper. Nanginginig pa rin siya, ngunit buo ang loob. Ako po ang nagmano ng backhoe. Inutusan po ako ni Sir Odon sa harap ni Dalmasio at Bravio. Sinabi niyang patagin ang gulayan bago dumating ang bisita. Napayuko si Bravio. Si Mirgela naman ay namutla. Pagkatapos, tumayo si Tatang Filomeno. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Nanginginig ang kamay niya, ngulit nang nakita niyang Nanay Orbelina na nakatingin sa kanya, lumakas ang loob niya. Hindi po kami mayaman, hindi po marunong sa batas tulad nila, pero alam po namin ang tama at mali. Ang tanim po namin hindi lang gulay, yun ang pinagkukunan namin ng pagkain, gamot at dangal. Nung dinurog yun, parang sinabi sa amin na wala kaming halaga. Pero nandito po ako ngayon para sabihin na kahit matanda, kahit mahirap, kahit kubo lang ang bahay, may halaga pa rin ang buhay namin. Tahimik ang buong silid. Maging si Odon ay hindi agad nakapagsalita. Ilang linggo pa ang lumipas bago lumabas ang unang desisyon mula sa mga opisyal. Kailangang itigil muna ang lahat ng karapatang pambangga kay Odon sa paggamit ng bahagi ng lupa habang iniimbestigahan ang mansyon. Kailangang magbayad ng paunahang danyos para sa nasirang kabuhayan at isasampa ang karagdagang kaso kaugnay ng peking dokumento, pananakot at posibleng illegal construction. Hindi pa iyon ang huling hatol, ngunit sapat iyon para manghina ang kampo ni Odon. Paglabas nila sa Municipal Hall, sinalubong sila ng ilang residente. Hindi palakpakan ang unang narinig, kundi iyak. Si Marites ay umiyak dahil pakiramdam niya sa wakas may nakinig sa kanya. Si Berto ay yumuko kay Tatang Filomeno at sinabing, "Dahil po sa inyo, nagkalakas kami ng loob." Samantala, sa labas ng hall, galit na galit si Odon. Nilapitan niya si Leandro. "Akala mo panalo ka na?" Mariin niyang sabi. "Matagal ang laban. Marami akong kakilala." Tumingin sa kanya si Leandro, kalmado ngunit matigas. "Gamitin mo lahat ng kakilala mo. Gagamitin namin ang totoo. Pagsisisihan mo ito." "Hindi," sagot ni Leandro. "Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ako umuwi ng mas maaga." Pagkakataong iyon, walang naisagot si Odon. Sumakay siya sa sasakyan, ngunit hindi na tulad noon ang kanyang pag-alis. Wala nang yabang sa ugong ng makina. Wala nang takot na iniwan sa mga tao. Ang naiwan ay usok, alikabok, at isang negosyanteng unti-unting natutoklasang hindi pala lahat ay nabibili. Pagbalik nila sa kubo, sinalubong ng tanimang unti-unti ng inaayos. Maliit pa rin, hindi pa gaya ng dati. Pero sa gitna ng lupang minsang dinurog, nakatanim na ang mga bagong punla. Si Tisoyan ang unang nagdilig. Si Aling Sedora ang naglagay ng karatulang gawa sa karton. Gulayan ng pag-asa. Natawa si Nanay Orbelina nang mabasa iyon. Ang lalim naman ng pangalan. Bagay po, kasi kahit sinira, tumutubo ulit. Tumayo si Tatang Filomeno sa tabi ni Leandro. Pareho nilang tinignan ang malayo, ang mansyon ni Odon na tila hari sa ibabaw ng lupa. Ngayon, may notice na sagit,
May mga opisyal na pabalik-balik. May mga dokumentong sinisiyasat. Hindi pa ito lubusang bumabagsak, ngunit may bitak na ang pader ng kayabangan. Anak, sabi ni Tatang Pilumino, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod, pero ngayon, mas magaan na ang dibdib ko. Hindi pa tapos, Tay, sagot ni Leandro. Alam ko, pero ngayon, hindi na tayo yumuyuko. Sa dapit hapon, habang kulay ginto ang sikat ng araw sa bagong dilig na lupa, lumapit si Nanay Orbelina at inilagay ang kamay niya sa balikat ng asawa at anak. Sa likod nila, nagtatawanan si Notisoyan, Aling Sedora at Mang Ivano habang nag-aayos ng bakod. Sa di kalayuan, taimik na nakamasid ang ilang kapitbahay na dating takot, ngulit ngayon ay handa ng tumulong. At sa unang pagkakataon matapos wasakin ng taniman, ang Hacienda Luntian ay hindi na mukhang lugar ng pang-aapi. Mukha na itong lupaing muli bumabangon, kasama ang mga taong minsang pinaniniwalaang wala silang laban. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos na ito, makikita natin na may mga sugat na hindi agad naghihilom. Pero kapag ang puso ng pamilya at komunidad ay muling nagkaisa, kahit ang lupang minsang winasak ay maaari pang mamunga ng pag-asa. Lumipas ilang buwan mula nung magsimulang lumaban sina Tatang Pilumino, Nanay Orbelina, Leandro at ang mga taga-barangay San Jacinto laban sa pang-aapi ni Odon Vistal. Hindi naging madali ang mga araw na iyon. May mga pagdidinig na kailangang puntahan. May mga papeles na kailangang basahin ng paulit-ulit. May mga pagkakataong napapagod na si Tatang Pilumino dahil sa haba ng proseso. May mga gabi ring napapaupo na lamang si Nanay Orbelina sa tabi ng bintana, nakikinig ng kuligrit habang iniisip kung paanong nagbago ang tahimik nilang buhay sa loob lamang ng ilang linggo. Pero hindi na sila katulad ng dati. Ang dating kubo na napapalibutan ng sirang taniman ay unti-unting naayos. Hindi ito ginawang mansyon ni Leandro kahit kaya niya. Nang unang sabihin ng anak na maaari nilang ipagtayo ng malaking bahay na may aircon, malawak na sala at mataas na bakod, agad umiling si Tatang Pilumino. Anak, sabi niya noon habang nakatingin sa lumang hagdan ng kubo, hindi ko kailangan ng bahay na ikakahiya kong pasukin dahil hindi ako sanay. Ang kailangan lang namin ng nanay mo ay bahay na hindi tumutulo kapag umuulan, sahig na hindi nabubutas at kusinang may ilaw kapag gabi. Kaya iyon ang ginawa ni Leandro. Pinatibay ang kubo, inayos ang bubong, pinalitan ang bulok na poste, nilagyan ng maayos na palikuran at ginawang mas ligtas ang hagdan para kay Nanay Orbelina. Sa labas, nanatili ang simpleng bangkong kawayan ni Tatang Filomeno dahil sabi niya doon siya pinakamasarap magkape habang pinagmamasdan ng tanim. Si Nanay Orbelina naman ay regular nang nagpapagamot kay Doktora Avellana Quinto. Lumabas sa pagsusuri na hindi pa huli ang lahat. Kailangan lang ng tuloy-tuloy na gamot, pahinga at tamang pagkain. Noong una, nahihiya pa rin siya sa gastos. Ngunit lagi siyang pinapaalalahanan ni Leandro. Nay, hindi ito gastos. Pag-aalaga ito. At sa bawat pag-inom niya ng gamot, sa bawat balik niya sa doktor, nararamdaman niya na ang anak na matagal niyang pinigilang alalahanin sila ay ngayon ay buong puso nang bumabawi. Samantala, ang dating wasak na taniman ay hindi lang basta na ibalik. Pinalawak ito. Sa tulong ni Leandro, Nerissa Mondejar, Mang Ivano, Aling Sedora, Tisoyan at marami pang residente, naging bahagi ito ng mas malaking plano para sa buong Hacienda Luntian. Hindi na lamang ito taniman ng matandang mag-asawa. Naging simula ito ng isang community farm kung saan maaaring magtanim ang mga pamilyang walang sariling lupa, matutong mag-organic farming ang kabataan, at makakuha ng murang gulay ang mga karinderya, tindahan, at ordinaryong pamilya sa baryo. Sa unang pagpupulong para sa proyekto, nakaupo sina Tatang Filomeno,
at Nanay Orbelina sa harap. Kasama nila si Leandro, Nerissa, Doktora Avellana, Mang Ivano, Aling Sidora, Tisoyan, Marites Lumban, Berto Salonga, at iba pang dating natatakot magsalita. May ilang matatandang magsasakaring dumalo, pati mga ina na gustong matutong magtanim sa bakuran. Tumayo si Leandro sa gitna ng maliit na covered area na dating parking space ng mga bisita ni Odon. Hindi ko binili ang Hacienda Luntian para gawing palamuti, sabi niya. Noon, pangarap ko lang na magkaroon ng lupa ang pamilya namin para hindi na mapaalis. Pero nang makita ko ang nangyari sa taniman ni nanay at tatay, naintindihan ko na hindi sapat na pamilya lang ang ligtas. Kailangan ng buong komunidad. May ilan sa mga tao ang napayuko. Naaalala nila ang mga panahong nananahimik sila habang inaapi ang iba. Ngulit hindi sila sinisi ni Leandro. Sa halip, binigyan niya sila ng pagkakataong bumangon. Simula ngayon, pagpapatuloy niya, ang bahaging ito ng hacienda ay magiging Baluyot Luntian Community Farm. Hindi ito charity, hindi ito limos. Ito ay kabuhayan na may dignidad. Magtatanim tayo, mag-aaral tayo, magbebenta tayo ng patas, at sisiguraduhin nating walang matatandang muling iiyak dahil dinurog ang kanilang pinaghirapan. Tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, unang pumalakpak si Tisoyan. Sumunod si Aling Sidora. Maya-maya, buong covered area na ang pumapalakpak. Si Tatang Filomeno na dati ayaw na ayaw mapansin ay yumuko at pinunas ang kanyang mata. Umiiyak ka na naman, bulong ni Nanay Orbelina. Hindi, may alikabok lang. Wala namang alikabok dito. Di usok ng pandesal ni Ivano. Napatawa si Nanay Orbelina at sa mahinang tawang iyon, ramdam ni Leandro na unti-unti nang bumabalik ang dating saya ng kanyang ina. Ngunit habang bumabangon ang komunidad, tuluyang gumuho naman ang dating kapangyarihan ni Odon. Lumabas sa investigasyon na hindi lang maling dokumento ang ginamit sa mansyon. May peking certification, may binayarang pirma, at may permit na minadali sa tulong ni Kapitan Roldan. Dahil dito, sinuspend sa pwesto si Kapitan Roldan habang iniimbestigahan ang kanyang pagkakasangkot. Si Attorney Cuendro Malapit, sa takot na tuluyang makasuhan ng mabigat, nakipagtulungan sa mga autoridad at binigay ang ilang dokumentong nagpapatunay na si Odon mismo ang nag-utos ng pagpepeke. Hindi naging malinis ang konsensya ni Cuendro. Nang isang makita sila ni Tatang Filomeno sa labas ng Municipal Hall, hindi siya makatingin ng diretsyo. Pasensya na, mahinang sabi niya. Alam kong huli na. Tinignan siya ni Tatang Filomeno. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagalit. Hindi ko alam kung mapapatawad agad kita. Pero sana, simula ngayon, gamitin mo ang pinag-aralan mo para hindi na makaloko ng mahirap. Napayuko si Cuendro. Opo. Si Rupert, ang driver ng backhoe, ay nagbigay rin ng buong salaysay. Inamin niya ang kanyang pagkakamali at tinanggap ang pananagutan. Ngulit dahil napatunayang napilitan siya at tumulong sa investigasyon, pinayagan siyang magtrabaho sa community farm bilang mekaniko at tagapag-ayos ng kagamitan. Hindi agad naging madali para sa kanya. May mga taong masama pa rin ang tingin sa kanya. Ngunit araw-araw siyang tahimik na bumabawi. Isang umaga, lumapit siya sa Nanay Orbelina habang nag-aayos ito ng punla. Nanay, sabi niya, alam kong ako ang nagmaneho noon. Hindi ko na mababawi ang nasira. Pagkatapos, inabot niya ang isang maliit na paso. Kung gusto mong bumawi, Sabi niya, alagaan mo ito. Sili iyan. Mahirap alagaan kapag napabayaan. Pero kapag inalagaan ng tama, namumunga. Tinanggap ni Rupert ang paso na halos mangiyak-ngiyak. Salamat po. Samantala, si Bravio, na dating mayabang at mapanghamak, ay nagbago rin ng buhay. Nang bumagsak ang negosyo ng ama at lumabas ang mga baho ng kanilang pamilya, isa-isang lumayo ang mga dating kaibigan niya. Ang mga taong dati nakikisakay sa kotse niya, nakikiparty sa mansyon at tumatawa sa pang-aapi niya sa iba, ngayon ay hindi na sumasagot sa tawag. Natuto siya sa masakit na paraan na ang respeto na binibili ng yaman ay mabilis mawala kapag nawala ang pera.
Si Mirgela naman ay hirap tanggapin ang pagbagsak. Matagal siyang nagalit, nagreklamo at sinisi ang lahat maliban sa sarili. Ngunit nang minsang makita niya si Nanay Orbelina na namimigay ng gulay sa mga matatanda sa Barangay Health Center, hindi siya nakapagsalita. Naalala niya ang araw na tinawag niyang gulay lang ang kabuhayan ng mag-asawa. Doon niya unang naramdaman ang bigat ng kahihiyan. Si Udon ang pinakahuling bumalik sa Hacienda Luntian. Hindi na sakay ng itim na pick-up, hindi na rin siya nakasuot ng mamahaling polo. Payat siya, pagod at malalim ang mata. Matapos masampahan ng kaso, ma-freeze ang ilang ari-arian at mawalan ng tiwala ang mga investor, napilitan siyang humarap sa pinsalang siya mismo ang gumawa. Hindi siya pinayagan ni Leandro na basta tumakas sa pananagutan. Kailangan niyang bayaran ang danyos, harapin ang kaso at sumunod sa desisyon tungkol sa mansyon. Ang malaking mansyon na dating simbolo ng takot sa baryo ay hindi tuluyang giniba. Matapos ang legal na proseso, napagkasundo ang kukunin ito ng hasyenda bilang bahagi ng settlement at babaguhin ang kamit. Ang dating sala na puno ng mamahaling chandelier ay naging training hall. Ang dating beranda kung saan minamaliit ni Udon ang taniman ay naging pahingahan ng mga magsasaka. Ang dating garahe ng mamahaling sasakyan ay naging imbakan ng kagamitan, binhi at pataba. Sa araw na formal na bubuksan ang Baluyot Luntian Community Farm, maraming tao ang dumalaw. May mga banderitas na gawa sa recycled na tela, may mesa ng gulay, tinapay mula kay Mang Iwano, sopas na liluto ni Aling Sidora at simpleng programa para sa mga residente. Si Tisoyan na ngayon nakauniporme na dahil pinag-aaral na ni Leandro bilang unang scholar ng programa, ang inaatasang magbigay ng maikling mensahe. Nanginginig pa siya nang humawak sa mikropono. Dati po, akala ko kapag mahirap ka at bata ka, wala kang magagawa kapag may nang-aapi. Nung sinira po ang taniman ni Natatang at Nanay, imiyak ako kasi akala ko tapos na. Pero hindi pala, kasi may mga taong kahit takot, pwedeng matutong magsalita. At may tanim pala na kahit matabunan ng putik, nabubuhay ulit kapag may nag-alaga. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Nanay Orbelina ay umiiyak na naman, habang si Tatang Filomeno ay pilit na pinipigilan sa sariling mapaiyak. Pagkatapos ng programa, tumayo si Leandro kasama ang kanyang mga magulang. Hawak ni Tatang Filomeno ang unang hilog na kalabasa mula sa bagong taniman. Malaki ito, kulay dilaw at matibay ang katawan. Para sa iba, ordinaryong gulay lang iyon, pero para sa kanila, simbolo iyon ng lahat ng pinagdaanan nila. Si Tatay ang unang mag-aani, sabi ni Leandro. Dahan-dahang yumuko si Tatang Filomeno. Hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang tuhod, ngunit naroon si Leandro sa tabi niya para umalalay. Gamit ang maliit na itak, pinutol niya ang tangkay ng kalabasa. Nang maiangat niya ito, sinagawan ng mga tao at nagpalakpakan. Lumapit si Nanay Orbelina at hinawak ang kalabasa. Ito ang bunga ng hindi pagsusuko, sabi niya. Sa di kalayuan, nakatayo si Udon. Hindi siya kasama sa programa, ngulit pinayagan siyang manood matapos niyang humingi ng pahintulot. Hindi niya siya karapatan manguna, hindi niya siya karapatan mangutos, ngulit naroon siya bilang paalala ng isang taong bumagsak dahil sa sariling kasakiman. Lumapit siya kina Tatang Filomeno at Nanay Orbelina. Tahimik ang paligid nang makita siya ng mga tao. Halatang kinakabahan si Udon, ngulit pinilit niyang magsalita. Filomeno, Orbelina, alam kong hindi sapat ang pasensya. Alam kong hindi mababalik ang salita ang ginawa ko, pero humihingi ako ng tawad. Hindi agad sumagot si Nanay Orbelina. Tumingin siya sa kanyang asawa, pagkatapos kay Leandro. Walang pumipilit sa kanya, walang sinabing dapat siyang magpatawad agad, dahil ang kapatawaran kapag pinilit, nagiging panibagong sugat. Sa huli,
Si Tatang Filomeno ang unang nagsalita. Udon, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Hindi ko makakalimutan ang araw na dinurog mo ang taniman namin at pinaiyak mo ang asawa ko. Pero ayoko ring dalhin ang galit hanggang sa huling araw ng buhay ko. Harapin mo ang batas, bayaran mo ang dapat bayaran, at kung tunay kang nagsisisi, matuto kang magtrabaho na hindi nananapak ng tao. Tumango si Odon. Sa unang pagkakataon, wala siyang isinagot na mayabang. Si Nanay Orbelina naman ay dahan-dahang nagsalita. Hindi pa buo ang pagpapatawad ko, pero ayoko nang hayaang ikaw ang laman ng puso ko araw-araw. Mas gusto kong punuin iyon ng pamilya, gulay, at mga batang matutulungan namin. Napaluha si Odon. Hindi dramatiko, hindi malakas, tahimik yang. Marahil dahil ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng mga taong dati niyang akala ay maliit. 1 taon ang lumipas. Ang Baluyot Luntian Community Farm ay naging kilala sa buong bayan. Hindi dahil sa ganda ng dating mansyon, kundi dahil sa dami ng pamilyang natulungan nito. May regular na training ang mga magsasaka. May scholarship fund para sa mga batang mahilig sa agrikultura. May libreng gulay tuwing Sabado para sa matatanda at may sakit. Ang palengke ni Aling Sadora ay naging pangunahing bagsakan ng sariwang ani. Ang panaderiya ni Mang Ivano ay lumago dahil sa dami ng bumibili tuwing may seminar sa farm. Si Marites ay naging tagapamahala ng maliit na kantin habang si Berto naman ang namuno sa pag-aayos ng greenhouse. Si Tisoyan ay masiglang nag-aaral. Tuwing hapon pagkatapos ng klase, dumadaan pa rin siya sa taniman. Hindi na siya batang palaboy na walang matulugan. May maliit na kwarto na siya sa staff house ng farm at itinuturing na siyang apo ni Tatang Filomeno at Nanay Orbelina. Isang dapit hapon, nakaupo si Tatang Filomeno at Nanay Orbelina sa ilalim ng punong mangga. Sa harap nila, malawak na gulayan ang makikita. Pechay, talong, kamatis, sitaw, kalabasa, sili, at mga bagong tanim na itinuro ng agricultural trainers. Sa gitna ng taniman, naglalakad si Leandro kasama si Nerissa habang may kausap na grupo ng kabataang nais matuto sa farming. Tatang, Nay, sabi ni Leandro, may meeting bukas para sa expansion ng farm pero kung gusto ninyo, pwede nating ipagpaliban para makapaghinga kayo. Umiling si Tatang Filomeno. Hindi, ituloy mo, marami pang matutulungan. Tumingin si Nanay Orbelina sa anak. Pero pagkatapos ng meeting, kakain tayo ng sabay. Walang tawag, walang trabaho. Ngumiti si Leandro. Opo, Nay. Sa malayo, narinig ang tawanan ni Tisoyan habang nakikipaghabulan sa ilang batang bumisita sa farm. Amoy sa hangin ang bagong dilig na lupa, hinog na kamatis at pandesal mula sa panaderiya ni Mang Ivano. Ang dating mansyon na minsang naging simbolo ng kayabangan ay puno na ngayon ng mga batang nag-aaral, magsasakang nagtatanong at pamilyang umaasang magkakaroon ng mas magandang bukas. At sa ilalim ng punong mangga, tahimik na magkahawak kamay sina Tatang Filomeno at Nanay Orbelina. Hindi man naging madali ang kanilang pinagdaanan, hindi man nabura ang sakit ng araw na dinurog ang kanilang taniman, natutunan nilang may mga bagay na mas malakas kaysa pang-aapi. Ang pagmamahal ng pamilya, tapang ng komunidad, at dignidad ng taong kahit ilang beses yurakan ay marunong pa ring tumubo ulit. Sa huling tanaw ni Tatang Filomeno sa malawak na hacienda Luntian, hindi na niya nakita ang lugar na minsang pinamugaran ng takot. Ang nakita niya ay tahanan. At sa tahanang iyon, ang bawat gulay na umuusbong sa lupa ay parang tahimik na nagsasabing, ang kabutihan, kapag itinanim ng may luha at inalagaan ng may pagmamahal, ay laging mamumunga sa tamang panahon.